Iniulat na tumanggi umanong harangan ng isang barko ng Chinese Coast Guard ang warship ng Estados Unidos at sinabi ng ilang mga eksperto na mukha umanong takot ang mga Chinese na harapin ang mga Amerikano. Ayon sa report, nagsagawa umano ng regular na pagpapatrolya ang USS Benfold sa West Philippine Sea nang makita nila ang barko ng Chinese Coast Guard na may numerong 2502 na nakabuntot sa kanilang barko. Gamit ang advanced na kagamitan ng USS Benfold, na intercept umano nila ang radio communication ng Chinese Coast Guard at sinabi na pilit na inuutusan ang mga ito na harangan ang barko ng US Navy. Ngunit tumanggi umano ang mga tripulante ng China Coast Guard Vessel 2502 na harangan ang USS Benfold at nag-request umano ang mga ito na magpadala ng isang backup na barko bago nila harangan ang warship ng Estados Unidos. Ito ay matapos iniulat na habang sinusubukang hadlangan ang Philippine Coast Guard na makapasok sa Ayungin Shoal, binibigyan na ngayon ng Chinese Coast Guard ng safe distance ang mga barko ng bansa. Ito ang naging obserbasyon ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea Affairs na si Commodore J. Tariela at naghihinala siya na dahil ito sa bagong hakbang ng gobyerno na ilantad ang mga agresibong aktibidad ng China sa nasabing karagatan. Regular na pumapasok ang mga barko ng PCG sa Ayungin Shoal upang puntahan ang BRP Sierra Madre, isang barkong kinomisyon upang mag-host na isang maliit na contingent ng mga sundalo at layo nitong igiit ang mga pag-aangkin ng bansa sa West Philippine Sea. Sinabi ni Tariela na sa tingin niya, maaari umanong epekto ito sa ginawang hakbang ng gobyerno dahil bahagi na umano sa mga ginagawang aksyon at estratehiya ng Chinese Coast Guard ay ang pagharang sa mga barko ng Philippine Coast Guard, ngunit ngayon ay binibigyan na sila ng pagkakataon na makapunta sa Ayungin. Ito umano ang naging pahayag ni Tariela nang tanungin siya kung may mga pagbabago sa mga aksyon ng Chinese Coast Guard kasunod ng ginawang hakbang ng Philippine Coast Guard na ilantad sa publiko ang kanilang mga agresibong aksyon sa West Philippine Sea. Sinabi rin ni Tariela na kamakailan lamang ay nagsagawa ng maritime patrol ang PCG sa West Philippine Sea at habang nagpapatrolya ito sa Ayungin Shoal, nakita ng BRP Malapascua ay isang Chinese Coast Guard vessel na may numerong 5201 na umaaligid umano sa nasabing shoal. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na hinamon umano ng mga tauhan ng Coast Guard ang mga Chinese na nagpapatrolya sa West Philippine Sea matapos sinubukan na namang harangan ng China Coast Guard ang barko ng PCG. Sinabi sa report ng Coast Guard na ilang beses umanong nakiusap sila sa Chinese Coast Guard na huwag silang harangan dahil nalalagay umano sa panganib ang kanilang buhay sa tuwing magsasagawa ang CCG ng mga agresibong maneuver sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag ng Coast Guard na nagsasagawa lang sila ng regular na pagpapatrolya sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, ngunit paulit-ulit umanong binabaliwala sila ng Chinese Coast Guard kaya hinamon nila ito ng Sumigaw umano sa radyo ang isang tauhan ng Coast Guard at hinamon ang mga Chinese, ngunit hindi sumagot ang mga ito at kalaunan ay napilitan silang baguhin na lang ang kanilang direksyon at iniwasan ang barko ng CCG. Iniulat ito matapos hiniling ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa European Union na tulungan ang Pilipinas na maipatupad ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at bawasan ang tensyon at geopolitical rivalry sa Indo-Pacific region. Sa kanyang talumpati,
nanawagan ang Pangulo na isang mas malapit na maritime cooperation sa pagitan ng ASEAN at EU. Sinabi niya na higit pa sa pagdedeklara ng paggalang at suporta para sa UNCLOS, kailangan nating makita ang isang epektibong aplikasyon nito upang tugunan ang mga alitan sa maritime at geopolitical rivalry sa Indo-Pacific. Sinabi ni Pangulong Marcos na isang estratehikong suporta ng European Union ay makakatulong sa ASEAN na ipatupad ang mga batas pandagat sa South China Sea at ilagay ang ASEAN at ang Pilipinas sa isang malakas na posisyon upang makipag-negotiate sa mga maritime disputes. Anya ang lahat ng aksyon na maaaring gawin ng anumang bansa na kung saan ay nagdudulot na isang posibleng paglabag sa UNCLOS ay pwedeng harapin o kumprontahin kapag ito ay pinagtutulungan ng isang grupo tulad ng ASEAN. Idinagdag niya na kung ang European Union ngayon kasama ang mga kaalyado nito at pati na ang ASEAN ay magkakaisa, ito ay magiging mas malakas lalong-lalo na sa pagpapatupad ng UNCLOS sa Indo-Pacific. Nang tanungin ang Pangulo tungkol sa maliwanag na kompetisyon sa pagitan ng Estados Unidos at China sa ASEAN region, sinabi niya ng Pilipinas ay mayroong isang independent foreign policy.